Samantala, nasamsam ang mahigit 1.3 milyong pisong halaga ng shabu sa ikinasang buy-bust operation sa Balanga, Bataan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kote ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Balanga City Police Station ang isang lalaki na kinilalang si alias MJ, 35 anyos, residente ng Barangay Binukawan, Bagak, Bataan, sa ikinasang buy-bust operation kaninang pasado alas 12:30 ng madaling araw sa Barangay Tuyo, Balanga City, Bataan. Nasamsam mula sa suspect ang 3 transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may timbang ito na humigit kumulang sa 200 gramo at tinataya nagkakalaga ng higit sa 1.3 milyong piso. Na-recover din ang isang pulang backpack, isang black Samsung cellphone, totoong 1,000 bill at 39 na piraso ng peking pera na ginamit bilang buy-bust money. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Balanga City Police ang suspect habang inihanda ang mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon dito kay Colonel Marty Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, ang matagumpay na operasyon ay isang malaking hakbang laban sa illegal na droga, isang matagumpay na makapagliligtas ng maraming buhay at makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa buong lalawigan ng Bataan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Laking kabawasan ang 16 na former members ng Dowlais Islamiyah BIFF Hasan Group matapos na nakumbinsing talikuran na ang armadong pakikibaka sa pamamagitan ng intervention ng LGU. Ang 16 na sumuko ayon sa JTF Central ay kabilang sa mga aktibong nakakaengkwentro nilang armadong grupo sa SPMS Box. Sa impormasyon mula kay 6th Infantry Redskin Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Al Victor Berkeley, ang pagsuko ng 16 ay malaking kabawasan umano sa aktibidad ng mga naiiwan pa sa loob ng armadong pakikibaka sa bahaging ito ng Maguindanao Provinces. Kasamang isnuko ng 16 ang kani-kanilang mga gamit na armas. Formal silang ipinosenta kay 6th First Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu at sa magitan naman ng existing program ng pamahalaan sa magitan ng BARM, makakatanggap na inaasahang financial support at pangkabuhayan package ang mga sumuko na nangako namang sisikapin nilang makumbinsi rin ang iba pa nilang kasamahan na samantalahin ang programang pangkapayapaan ng gobyerno sa magitan ng BARM para malinis ang kanilang mga pangalan sa rebelyon at makapagsimula ng panibagong buhay sa piling ng kanilang mga asawa at mga anak. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaristo naman sa bayan ng Bubon Northern Samar ng operatiba ang isang construction worker na itinuturing ng abuso sa isang minor de edad. Ayon sa ulat ng PNP Bubon Northern Samar, ang wanted ay 28 taong gulang at isa itong residente sa bayan ng Katarman. Ang akusado, inaristo sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng korte mula sa Regional Trial Court Branch 19, Katarman Northern Samar noong November 4 ngayong taon dahil sa paglabag nito sa Republic Act 7610 o yung tinatawag na Child Abuse Law. Ang nasabing warrant ay may nakalaan naman na piyansa na nagkakalaga ng 80,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan nitong akusado. Matapos pa alam ang kanyang karapatang konstitusyonal, dinala ito sa Bubon Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon at muli itong haharap sa korte. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Pantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakiisa ang Davao de Oro Police Provincial Office sa isinagawang Peace Strategic Communication Alignment Meeting ng pamahalaang panlalawigan ng Davao de Oro, Nobyembre 12, 2025 sa Senior Citizens Center Building, Provincial Capitol Complex na Bunturan, Davao de Oro. Kinatawa ni Patrolman Lyndon Roy Sungahib, Public Information Office Clerk, si Police Captain Josibel Abilion, Hepe ng Provincial Information Office at Focal Person ng Revitalized Police sa Barangay. Ibinahagi ni Sungahib ang mga
makabagong ulat hinggil sa pagpapatupad ng RPSB program at iba pang inisyatiba para sa kapayapaan at seguridad sa lalawigan na nagpatibay sa matatag na ugnayan ng kapulisan at mga lokal na pamahalaan at mga komunidad. Dumalo rin sa pagtitipon ang mga kinatawan mula sa 10th of 1st Infantry Pag-asa Brigade, National Intelligence Coordinating Agency 11 at Philippine Information Agency 11 upang pagtibayin ang isang direksyon sa komunikasyong pangkapayapaan at maiwasan ang muling pag-usbong ng mga salaysay ng tunggalian. Sa panguna ni Police Colonel Cesario Duquiling Jr., Provincial Director ng DDO-PPO, muling tiniyak ng kapulisan ang kanilang buong suporta sa mga programa ng pamahalaang panlalawigan para sa kapayapaan at kaunlaran at binigyan diin ang kalahagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya upang mapanatili ang isang mapayapa at insurgency-free na ang Davao de Oro. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.